Eto, nandito ako ngayon sa Davies. Parang warehouse ata nila to, sa Davies. And kasama natin si Kuya Maitor. Siya yung makakasama natin pag iikot na tayo ng mga warehouse, mga store ng susuplayan nila ng pintura. And eto, yung mascot. Sino yung nasa loob ng mascot? Si Kuya Ronnie po yun. Kuya Ronnie. Kuya Ronnie, kamusta ka dyan? Okay naman, sir. Kamusta ang bigat? Okay lang, magaan. Magaang lang siya, inasot na, no? Okay, ayan, no? Ganito. And si Father kasama din natin. Father, good morning po. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Alam mo ba? Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Ngayong araw, nandito ang inyong Kuya O sa Davies Paint, Pasig para saksihan ang truck blessings na gaganapin ngayong araw. Bigyan ko kayo ng konting idea kung ano ba itong truck na ito. Ito nga pala ang color wheels na iikot sa buong Pilipinas. Papasyalan natin ang lahat ng mga dealers ng Davies Paint sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang yan, pati ang mga hardware ay pupuntahan din natin. Kauna-unahang brand ng pintura sa Pilipinas na merong color wheels na iikot sa iba't ibang mga lugar. Glory to the Father, glory to the Holy Spirit. At syempre, kasama natin ang mga big boss dito sa Davies Paint. Ito yung magiging ating booth for our part tinting machine. Part tinting machine. So, ito yung sa back natin. And then, on this side naman, you have yung ating mga other product lines. So, this is retractable. Nare-retract siya. So, ganyan siya. Alright. So, and then, meron tayong TV dito sa natin for mga education sa mga natin. So, we're targeting na sana by next week, we will have our first color wheel tour to one of our dealer. Hindi kami nagkakalayo Dito siya, dito ako. By the way, si Kuya Odeng nga pala yung gagawin nating consultant in helping us promote better itong ating column wheels truck. So, you'll be seeing more si Kuya Odeng in our mga event with our colored wheels truck. Okay? Davies brings color. So, this is one of our tools to help bring colors to our sales channel partner, to our end users, to our customers. Okay, so again, sales team. So, book nyo na yung mga tindahan nyo, pwede yung paglagay nito. Make sure lang na properly park. Oo, so yun. Yan. So, yung generator natin gumagana. At pagkatapos ng truck blessings ay meron nga pala ditong konting salo-salo sa opisina ni Sir Donald. Gusto yung service na yung guest natin, Benz eh. Eto mga kadenggalista, sa mga viewers natin, kung nagtataka kayo bakit ako nandito sa Davies, ay meron kaming gaganapin na color wheel ngayong darating na buwan, at sa mga susunod na buwan pa ay lilibutin natin ang Pilipinas para ipakilala sa inyo itong bagong color wheel ng Davies Paint. At syempre, kilalanin muna natin yung mga tao na gumagawa nito. Eto sila Kuya. Kuya, kamusta kayo dito? Okay lang po, sir. Ano pangalan mo Kuya? Paul. Kuya Paul, isa ka sa mga gumagawa ng design or ano pong ginagawa mo? Sa electrical po ako. Sa electrical ka naman. Okay, Kuya Paul, sa electrical naman siya gumagawa. At syempre, kilalanin natin yung mga gumagawa. Kuya, ano pangalan mo? Si Marshall po. Ano pong ginagawa mo? Ako po yung gumagawa ng carpentry. Carpentry naman kay Kuya. Okay. Eto pa. Tingnan natin yung mga... Kuya, ano pong ginagawa mo dito? Painted po. Sa paint naman. Anong pangalan mo Kuya? Gary po. Kay Kuya Gary sa paint. Isama natin sila. Eto, Kuya. Hi po. Ano pong ginagawa mo sa van? Sa truck? Kami po yung nag-aas ng mga design ng mga sa mga create ni Sir Marlon Opo. Galado.
kami nag-execute kasama nila. Sila Jeffrey, sila po yung carpentry. Si JB, yung artist namin. Sila po yung mga part na bumuo nito sir na ano. Na Anong pangalan mo, kuya? Almer po. Si Kuya Almer. So ikaw yung naka-assign dito para kung ano yung mga gagawin sa Yes po. sa truck. Apo. Tapos sila naman yung Nag-execute sir. nag-execute sila. Sila yung nag-aayos. Oh, libutin muna natin sila dito. Ito yung mga ginagawa nila. Kuya, anong minamagic natin dyan? Magkakabit po ng ano. Ay, sir, sorry. Bali ano sir, pinapahinal na po namin yung ano, yung design natin. Ito ay rolling to, no, di ba? Oh, sir. Sliding po. Sliding to. Okay. Yun. Ang pangalan mo, kuya? Jeffrey. Si Kuya Jeff. Ikaw naman? Rusty po. Si Kuya Rusty. Ito, sa mga viewers natin, sila yung mga behind the scene, yung mga tao dito. JB, sa'yo. Ito si JB, artist. Okay. Ang ganda ng color wheel truck natin, oh. Abangan nyo to, mga Adengalista. Lilibot to sa buong Pilipinas. Tignan nyo naman, oh. At syempre, nandyan yung mga masisipag na staff na nag-aasikaso na ito. Ayan, no, sila kuya. Ano na rin yung ano namin, yung company namin, King M Advertising. EM. King M. King M Advertising. Corporation. Okay, alright. Ganda, akala mo yung sa loob, ano eh, yung clinic eh. So, ito. Pag nakita nyo ito sa kalsada, syempre, dala to ni Kuya Odeng at kasama ko ang bago kong partner na makakasama sa travel, kasama ang Davis Paint. Abangan nyo mga Adengalista, syempre, basta pintura, Davis Paint ang hanapin ninyo. Basta pintura, hanapin ang Davis! Grabe, napaka-traffic. Time check, 1:48 na ng hapon. Pupunta muna ako sa Pasay at ipapagawa ko muna yung pangilalim nitong sasakyan dahil nga kumakalampag yung likod eh, yung nagpa-align ako ng gulong kasi nga nagpalit ako ng ball joint and pina-align ko yung gulong sa harap tsaka sa likod. Mga ilang araw lang ay may naririnig akong kumakalampag dun sa likodan. Pagka mabagal, klok gumaganon eh. Kaya sinilip ko na to sa ilalim kaya lang wala akong makita, intact pa lahat eh. Lahat ng mga bushing intact eh. Ngayon naman, papacheck natin sa professional para makita nila. At tapos, papapalit ako ng brake pad sa harap siguro. Kasi yung likod, napalitan ko na ng brake pads eh. Kaya yung harap naman. Kasi parang feeling ko manipis na yung harap. Hindi ko pa nasisilip eh. Pero doon ko na rin papasilip para isang gawaan na lang. Yun lang. Kita-kita tayo sa biyahe pa Isabela. At mag-deliver tayo ng Golden Retriever. Kukunin pa natin sa malayong lugar. At pagdating ko nga dito sa Goodyear sa Pasay, mukhang hindi tayo makapagpagawa. Punong-puno, napakadami nagpapagawa. Lahat ng mga sasakyan na yun, nakapila yan doon sa Goodyear. Sus Mario, Sus Marimar. Napakadaming tao. Napakadaming pila. Hindi yata tayo makapagpagawa ng pangilalim. Sa Goodyear, dito ako nagpapagawa ng pangilalim eh. Daming tao. Tsaka nandito kasi ang piyesa ng Kia tsaka Hyundai. at dahil nga hindi natin mapapagawa ngayong araw yung pangilalim ng ating sasakyan, dumiretso na ako doon sa pagpipick up natin ng Golden Retriever na i-deliver sa Isabela. Hello. Babe ka lang dyan ha? Ha? Good girl naman yan, di ba? Tuloy ang biyahe papuntang Isabela. Lagpas na ako ng Santa Fe Public Market. Paglagpas ko nga ng Santa Fe Public Market ay umidlip muna ako ng mga 1 oras. At pagsikat ng araw, disgrasya naman ang nakasalumuhan natin. Nadulas ang rider sa tubig sa gitna ng kalsada. At mabuti na lang walang mabilis na sasakyan sa likod ng rider or walang sasakyan na nag-overtake sa likodan ko. Safe naman yung rider at konting galos lang ang kanyang natamo. Kaya next time mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na kung may basa sa kalsada, huwag tayong magbabilis at dahan-dahan lang sa ating pagpapatakbo. Ito mga Adengalista, ang ganda ng view. Tignan nyo.
Natulog ako doon kanina after ng Santa Fe Public Market, doon ako natulog. Tapos may dumating kasi ng family doon at nagsisigawan yung mga bata. Kaya mabante ako. Pag abante ko nga kanina ay may nakita akong tricycle or yung motor na sumemplang doon sa kalsada. Nadaanan niya yung parang yung langis ata yung nadaanan niya. Kaya sumemplang. Nakita ko yung lugar, ang ganda. Nakaka-amaze no. Palayan, tapos may tubig, may ilog, yan. Ganda, no? May bahay pala rito sa ilalim. Ayan, no? Akala ko bukid, pero may bahay. Tol, good morning. Okay. Nagpasikat na ako ng araw. Pa-Aritaw na ako eh. Hindi ko alam, Aritaw na ata to. Yeah, good morning. Good morning, sir. Aritaw na po ito? Yes, sir. Aritaw na. Yes, sir. Aritaw na pala ako. Ganda ng bundok nila, no? Nakailang balik na ako dito eh. Kaya lang, madilim kasi ako dumadaan eh. May bahay pala, no? Hindi ko alam may bahay pala dito sa mga gilid. Lumami. Oo. Pero ang ganda ng ilog ninyo, ha? Saan galing ang tubig na yan? Santa Fe. Sa Santa Fe. Oh, dito na po ako, kuya. Papunta pa ako Isabela. Isabela. Opo. Malayo pa. Oo nga po eh. Mga alas 9 siguro ako darating. Alas 10. Oo, mga ganun. Sige, kuya. Yes, sir. Silipin natin. Kamusta ka dyan? Sumuka na siya, oh. Sarap ba ng tulog mo? Ha, doggy? Nag-wipes ako kanina kasi nagpupo siya eh. Inilinis ko. Kaya madala ko. Tulog ako kanina rito sa aking sasakyan. Okay. Siyempre, shoutout muna natin SDN, Super Dog Nutrition. Yo Mamen, John Fox, Life is Good, Kuya Boy P. Eh siyempre, bawal sa iyakin, Kuya Odeng. Mahaba pa yung biyahe natin at nagbukas na ako ng bintana kasi malamig na dito sa Aritaw. Nagpalit na ako ng sando kasi gusto ko maramdaman yung yung lamig ng lugar. Napakalamig, sarap. Kamay ko puputik. Nagpatay na ako ng aircon. Dito na ako sa Aritaw. Mga 2 hours pa ata bago pate. 5 hours pa siguro. 5, 6, 7, 8, 9. Mga 4 hours or mga ganyan, 3 to 4 hours ay nasa na ako nito, Isabela. Time check tayo. Alas 6 na ng umaga. Ganda na ng sikat ng araw. At ang estimated time arrival ko doon sa pupuntahan ko sa Isabela ay 3 hours pa. Darating tayo doon mga 9 ng umaga. Good morning sa inyo mga katengalista. At welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, Kuya Odeng. Ang ganda ng mga bulubundukin dito sa Nueva Vizcaya, no? Nakaka-amaze eh. Time check, 6:26. At ng aking nadaanan itong San Lorenzo Ruiz Bridge, Bagabag, Nueva Vizcaya at talaga namang namangha ako sa kagandahan ng mga bulubundukin dito.
Tuloy-tuloy ang biyahe hanggang sa narating ko ang tindahan ni Ate Judith. At dito nga nakilala ko ang kanyang asawa na si Kuya Saldi. Na magkakape tayo. Alright. Ate Judith! Wala. Nasa kabilang bahay pala si Ate Judith, doon sa bahay ng kanyang anak. Kamusta kayo? Kayo yung vlogger, sir? Opo. Eto, daan ulit tayo kay ate. Magkakape ako. Wala, Ate Judith. Ano pangalan mo, kuya? Saldi, sir. Si Kuya Saldi. Ano si Kuya Saldi, oh? Sa tuwing nagpupunta ako ng Nueva Vizcaya, Tugigaraw o Isabela, dumadaan ako dito sa tindahan natin Judith para magkape. Isa ito sa mga lugar na hinihintuan ko, lalo na kapag kailangan magpahinga at kailangan kumuha ng lakas para sa mahabang biyahe. Wala pa akong sticker eh. Lagi ako nadaan dito eh, kaya lang hindi ko ma-tempuhan to kasi gabi. May pasok ka na ba? May trabaho ka na? Ito, kuya. Minto ka. Pero nagtatrabaho ka. Wala ka, kuya. Tapoy sa bahay. Sa kabila ang inyo eh, no? Yeah. Sa kabila ka, di ba? Ito, ano pangalan mo? PJ. Ito nga pala si PJ. Sa kanya ko binigay yung sapatos na binigay sa akin ni Sir Uy from La Union. Dahil hindi nga kasya sa akin, kaya binigay ko lang sa kanya. Saldi. Sige, Saldi. Dito kasi ako lagi talaga nahinto. Simula nung pumunta ako ng Tugigaraw, dito ako nahinto sa kanila, nagkakape, tapos kumakain. Yung last na punta natin dito nung Monday, hindi ko makita yung lugar kasi gabi ako dumaan eh. Kaya sa iba ako napakain. Konting kwentuhan kasama si Kuya Saldi. Pagkatapos nga nito ay dumaretso na ako para sa ating mahabang biyahe. Sa kalsada dumadaan. Dumaan ako kasi sabi ko ang lakas ng tubig, tapos sumasama pa yung mga bato. Welcome to Isabela! Alright, second time this month, Isabela. Nagtakatakak, takatakak, takatak-tak-tak. Gigilid na tayo. Hanap tayo ng safe para makagilid. Mga isang oras na lang, simula nung natanaw ko yung Isabela, ay mararating na natin yung location ng pagdideliveran natin ng aso. Overtake. Lakas ng makina. Thank you nga pala kaya Sir Noel, kaya Kuya Bobby, tsaka kay Kuya Fernan, yung nag-build netong aking makina. Napaka-solid nyo at napaka-lakas ng makina. Ilang beses ko na siya naakit ng Isabela, 2 beses. Naakit ko na ng Baguio, napunta na ng Tarlac, Pangasinan, tapos nakapag-South na rin, nakapag-Bicol. Simula nung ginawa nila yung makina ko, napaka-sarap sa pakiramdam kasi every time na bubiyahe ako ay hindi ako kinakabakabahan, wala akong iniisip na problema kasi nga yung pagkakabuild ng makina ay napakaganda at napakalakas. Yun nga lang, medyo malakas-lakas ng konti sa diesel kasi nga syempre pinalakas yung makina. Ayan o. Pinalakas yung makina, tapos medyo konting kalikot para sulit ang biyahe. Eto, Isabela na tayo. Shoutout sa lahat ng mga viewers pala natin dyan na nanonood kay Kuya Odeng. Ang dami manok oh. Nagbabagsakan sila ng mga manok doon. Ayos ah. Malapit na ako. Ano na lang, 7 minutes, nandun na ako sa location ng buyer. Ito nga palang Golden Retriever ay pinasuyo lang sa akin ni Sir Dexter. Nasa abroad si Sir Dexter at iniregalo nga pala niya doon sa kanyang wife. And sabi ko, kukuha kita ng magandang klase ng Golden Retriever, yung kulay pula. Kasi yung kulay pula, bibihira yan sa market eh. Ang marami sa market, yung cream, cream, marami yan sa market. Pero kasi pag syempre, pagka iba ang kulay, di ba? Kakaiba yan. Nakakatawa yung dalawang bata nasa ibabaw ng tricycle. Pinumusina ako nga eh. Ang kulit eh. Nakakatawa dito sa probinsya no. Minsan hindi lang tricycle eh. Kanina may nakasabay ako, mga nasa ibabaw ng jeep eh. Sa mga oras na ito, akala ko ito na yung location na pupuntahan ko. Yung pala ay mali. Nagkamali ako sa Google Map. Hello po, good morning. Yes po.
Ma'am, sa looban po ba kayo? Nandito ako sa highway, tapos may pinapakanan ako parang palayan. Doon po ba sa inyo? Ay, hindi po pala yan. Nakarating na po ba kayo sa elementary? Ay, hindi ko po nadaanan eh. Ano po kami, Purokto, sa likod lang po ng Methodist Church. Methodist Church. Sa likod ng Methodist Church. Search ko lang yung Methodist Church po. Yes po, yes po. Okay pa. Yung isang block pero sa likod niya. Update ko po kayo ulit. Okay. Salamat sige po. At yun na nga, nag-search ako ng Methodist Church dito sa Alicia Road. Yung pala, ibang Alicia Road tong napuntahan ko at ibang Methodist Church ang ibinigay sa akin ni Google Map. Dito na ata tayo. 2 block sa likod. Alright. 1, 2. Ito na yata. Hello Hello po. po. Ma'am, andito na po ako sa likod ng church. Tingnan mo nga dyan, sa may ano po, tapat ng bakanting lote, black gate na may mangga. Mangga. Meron po, may mangga dito. Yung anong kulay brown po ba yung gate ninyo? Black po. Ay, Eh, labas ka nga. Labas ka. Tapat po kami ng bakanting lote. ito po, nasa bakanting lote po ako eh. Bakanting lote, malapit po kami sa kanto. Yung up and down po na bahay na kayo magpapalagay. Wait lang po. Wala akong dito up and down eh. Hello po. Opo. Madali po, lalabas po ako. Ay, unahan. Ano po pala to? Harapan to ng church. Nasa harap. Ay, sa Opo, kabila sa likod po. Ano niya? Sa likod po kami. Okay, eto. Ay, iba po ang daan ba nito? Pag nasa Methodist po kayo, makaharap po kayo sa south. Okay. Pag nakaharap po kayo ng south at nasa Methodist po kayo, sa may kanto, turn right po. Okay. Sige po. Mali pala itong pinaano ko. Methodist Church ang sinerch ko eh. Sige po ma'am, malapit na rin naman ako eh. Sige po. Okay po. At ayun na nga ulit, mali talaga ang binigay sa akin ni Google Map. Ibang Methodist Church ito. Napakalayo nito doon sa lugar na pupuntahan natin. Mali yung pinasok ko. Ano pala? Ito yung Methodist Church eh. Bali sa likod daw niyan. Doon sa kabilang side. Up and down. Tama ba? Ito yung Methodist Church. Harapan. Sa likod lang daw nito. Ngayon, para babalik tayo dito para makapunta tayo sa likod nito. Villaflor Methodist Church. Okay. Pumunta tayo sa likod niya. Doon tayo sa kabilang dadaan. Mali ata. Ang layo na ng likod eh. Ayan o. Yung Methodist Church kasi nando sa kabilang side. Ito yung likod. Or may lilikuan pa ako doon sa kabila. Yun. Lumagpas nga ako. Lumagpas ako. Napunta ako sa San Isidro. Yun yung winace ko eh. Pero yung nag-waze ako na ay lumagpas ako. Pero yung ginugel map ko na wait. Tumatawag si sir. Hello sir. Sir, bali 5 minutes na lang ako, nandun na ako. At eto nga, nag-send sa akin si Sir ng pin location kung saan matatagpuan ang kanyang bahay. Pero nagkamali lang pala siya ng pin. Kaya dito na naman ako napunta sa maling Ito address. na tayo. Ito, kulay black na gate na second floor. Ito ata. Sinend ko ulit kay Sir yung location kung nasan ako. At nung nakita nga ni Sir yung picture na sinend ko sa kanya, sabi niya mali dahil hindi daw yan yung kanyang bahay. Natatawa na nga lang ako kasi hindi ko alam kung saan ako dinadala ni Google Map. Paiba-iba kasi. Iba yung sinerch ko at iba rin yung binibigay ni Google Map. Kaya ang ginawa ko, lumabas na lang ako dito sa lugar at inantay ko ang message si Sir para marating ko na at matunton yung kanyang tahanan. Sinundan ko lang naman yung binigay sa akin na Google Map. Pero mga 20 minutes, nandun na naman ako sa location. Pamilihang bayan. Napunta na ako sa pamilihang bayan. Sus Mario. At sa wakas, tumama rin si Google Map. Narating ko na ang kanyang tahanan. Dito ka sa bagong house mo. Saan si Papa? Hindi po ba nangangagat? Konti lang. Naku, napakaharot yan. Opo, pwede nyo hawakan.
Oo, tatakbo na yan, ma'am. Yan, pasok ko yan. Eh, napakakulit niyan. Oh, nagbit-bit na ng baso. Ay, baso. Halika. At ito nga ay na-deliver na natin dito sa Isabela yung aso na in-order sa akin ni Sir Dexter. Diyan. Oh, dito po sa Isabela na tayo. At binaba na nga natin yung aso. At nag-receive na ni ma'am yung kanyang wife. Regalo yun ni Sir sa kanyang wife. Sa bawat biyahe ko, puro kain ang ginagawa ko. Kaya yung nadaanan ko tong JR Inasal dito sa Diadi, Nueva Vizcaya ay kumain muna ako. Nagpapaharap sa akin si Sir Donald ng bonsai. Pagka sabi ko kasi Isabela pa lang ako, kaya lang yung kinainan ko pala kanina, Nueva Vizcaya na pala yun, hindi na Isabela. Sir Donald, tignan ko dito sa sa Nueva Vizcaya kung meron akong makitang bilihan ng bonsai. Lagpas na pala ako dun sa Isabela, yung mga bilihan kasi nadaanan ko kanina yun eh. Yung may mga nakalagay na karatula sa labas ng mga halaman. Lagpas na ako eh. Ano na to eh? Nueva Vizcaya na to. Silong muna ako at i-idlip lang ako saglit. Ay, dahil tuloy-tuloy ang aking lakad, tuloy-tuloy ang aking gala sa kalsada, trabaho syempre. Ay eto bumibigay na yung mata ko. Sumilong muna ako dito sa ilalim ng puno habang nagcha-charge. Charge ko yung battery ng drone. Yung dalawa kasi, yung tatlo na yun, nagamit ko na. Yung isa, may mga number to eh. Ayan o, ilagyan ko. Ito, 2, tapos 2, 1, tapos 3. Bali, itong 3 ay nagamit ko na siya. Bali, 1 bar ang nabawas. Tapos itong dalawa ay nabawas ng 3 bars. May dala akong inverter charger para kasi fast charger ito, 100 watts na U-green. Ang ganda pang charge niya ng ng mga batteries ng drone, cameras, cellphone. Tapos syempre ito, ilang bar po ba yan? 4 bars pa. Idlip muna ako at ito yung gamit ko sa likod. Andun pa yung iba. Kita tayo mamaya mga kadengalista, at bukas naman alas 3 ng umaga ay pick up ako sa airport. Maghahatid ako ng airport. Mga isang oras din ako nakaidlip, pero parang tulog manok dahil nga kalsada ito at maraming mga dumadaang sasakyan, naaalog yung aking sasakyan, kaya nagigising din ako. Napahinto ako dito. Pinagmamasdan ko yung bundok. Alam ko diyan kami umakyat eh sa ano bang bundok yun, yung kila Kuya Johnny sa Mount Johnny Hoy. Camp Johnny Hoy. Ayan. Ano na ako eh, Nueva Vizcaya na ako. Sarap ng ganitong lang eh, no? Yung sarap ng no? Yung ganitong pamumuhay lang na simple. Simpleng hindi mo kailangan magsama ng kung sino-sino. Hindi mo kailangan magbitbit ng kung sino-sino. Hindi mo kailangang sabihin na, oy tara, gala tayo, tara, swimming tayo, tara, samahan mo ako, tara, ganyan. Kasi alam nyo minsan, mas masarap pa yung wala kang kasama pagka umaalis ka, kapag may mga lakad ka, may mga trip kang puntahan. Mas maganda yung may makikilala ka na ibang tao na lang dun sa pupuntahan mo, magkakaroon ka ng bagong kaibigan dun sa pupuntahan mo, kaysa yung magbibitbit ka ng mga kaibigan mong pagdating sa dulo titirahin ka patalikod. Mas okay yung ganito, napakasimple lang. Minsan minsan matututo tayo sa mga nakaraan na sila yung nagbigay sa atin ng way para umiwas. Kasi kung di mo iiwasan yung mga taong tumrider sa'yo, malamang uulitin at uulitin lang nila yun eh. Natutunan ko kasi pagka tinrider ako ng isang tao,
never na kung bumabalik sa kanila para makipaglokohan pa. Kasi para saan? Pinakita nga nila na hindi ka importante. Pinaramdam nga nila na mas importante yung ganito sa kanila, mas importante sa kanila yung ganyan. Pero yung pinakita mo magandang pakikisama, tapos para sa kanila wala lang. Lahat ng lakad ko, never na ako nagbibitbit ng sino-sino. Although may mga kaibigan ako na ayan, niyayaya ko lang, pero pagka ayaw na okay lang. Pero yung mga tao na alam kong may mga inggit sa katawan, never ko nang nilalapitan yan, never ko nang kinakausap yung mga ganyan. Kasi napakahirap ng pinakitaan mo ng maganda, tapos one-sided lang. Tapos yung ibang mga tao naman na wala namang alam sa istorya, nakikisaw-saw, yung tipong hindi ka papansinin, yung tipong nakikiepal sila kahit na alam nila na hindi naman nila talaga alam kung ano yung nangyari. Tinatawanan ko nga lang sila. Mga time na nakakasalubong ako yung dating mga kabatian ko, tapos siniiwasan ako. Kasi sila alam yung istorya. Siyempre, kakwento sa kanila ganito, ganyan. Bumukha na sila taga. Ay, ano nangyari dun? At habang nagbablog nga ako, bigla kong nakitang may sumalpok na sasakyan papunta dun sa palayan. Babae ang driver at mukhang nagpa-practice ito. Pinuntahan nga natin at chinek, safe naman sila at hindi naman sila nasaktan. Medyo nahilo lang dahil sa lakas ng impact ng pagkasalpok nila doon sa barrier. Tuloy-tuloy ulit ang biyahe, pabalik na Manila. Nandito pa ako sa Nueva Vizcaya. Nang nagpalipad nga ako ng drone ay may nakita akong lagoon. Hindi ko alam kung saan banda ito, pero sa susunod na mga balik natin ay aalamin ko para maipakita sa inyo kung saan ba itong lugar. Pero sa mga subscribers natin at sa mga viewers, kung alam nyo ito, paki-comment na lang dyan sa ating comment section. Eto, dumaan ako ng Maliko kasi matraffic doon sa Cabanatuan tsaka sa sa Nueva Ecija. Dito na ako dumaan. Ano to, Maliko. Bihira ang nadaan dito kalsada rito. Talagang two-way lang. Umiwas ako sa Santa Fe. Traffic din kasi doon. Welcome, Imugan. Warning, landslide prone area. Taas na natin. Lakas tong makina nito. Napakahusay gumawa nila Kuya Fer tsaka ni Kuya Bobby. Sinisiw lang nila yung pag-build ng makina nito Good afternoon po. Sir, mag-isa nyo na, sir. Pag-isa lang po, pa Manila. Ingat po, ingat. Salamat. Mga tindig na tayo dahil. Sobrang nakakatakot yung mga kalsada dito. Panay ang landslide.
May place dito sa Maliko na akala mo Baguio. Ito. Parang Baguio, no? Hey, Baguio! Alam Baguio, eh, no? Hey! Parang Baguio, no? At kinabukasan, maghahatid naman tayo sa airport. Good morning. Hatid naman tayo sa airport. Let's go. Alright, nakapaghatid na tayo dito sa airport. Time check 4:50 ng umaga. Uwi na tayo at matutulog na ang Kuya Odeng.